pagkatao po niyang alias Amanda na yan, double blade. Niya doon sa kondo kung saan siya ibinahay ng Singaporean niya, nakabit siya. Ayan, Talisa. Oh, kilala mo ba to si alias Amanda? I've met her when naging dancer kasi yan sa NCD noon. Kasi I was the dance choreographer of National Children's Day. So doon kami nagkakilala na siya. Wala pong kanyang mga akusasyon ng mga rape. Kasi kung may ganitong nangyayari, ako mismo wala na dapat dito. Number one. Pero, my God, Pastor is a very spiritual man. Tapos aakusahan mo ng ganyan. Bakit? Kasi ikaw yan, alias Amanda. Kilala kita. At alam ko kung ano yung ginawa mo dito sa school bago ko umalis. Gusto mo ba sabihin ko? Baka mapahiya ka dito. I tell you. Kasi may ginawa yan. Karumal-dumal dito sa school. For her to be able to cover up her mistakes, pinahid ngayon kay Pastor. Gano'n na nangyari. Ma'am, anong school, ma'am? Anong school? Yung Jose Maria College ba? Yes, opo. Meron po yan skandalong ginawa dito sa school. O sige, sasabihin ko na. Sige, ma'am, kwento mo naman sa amin, ma'am. Hirapan niyo naman yung pangalan ng mahal naming pastor. Ayaw namin sabihin sa Teka lang, ma'am Dayan Hortaleza. Teka lang, ha. Ito mga kabistaka, meron pong isisiwalat si Ma'am Dayan Hortaleza patungkol kay alias Amanda. Siguro pagkakataon rin po natin, marinig natin yung side ng kasamahan ni alias Amanda na ginagamit ni Risa Hontiveros. Kasi nga, hindi naman po sila pinapasalita sa Kongreso sa Senado. Hindi naman sila pinapakinggan yung side nito. Kaya nga nandito po tayo para malaman natin yung katotohanan. Ano bang klaseng pagkatao itong mga witness ni Risa Hontiveros? Mga credible ba ito? Kailangan pa ba nating paniwalaan ito? Kailangan bang paniwalaan ng mga senador na nauto ni Risa Hontiveros? At lalo na po yung mga bashers ni Risa Hontiveros? Ito wala po kaming pinag-uusapan ito. Kusa lang pong lumalabas sa kanilang mga bibig. Ma'am Dayan Hortaleza, ano po ba ang iskandalo na ginawa nitong si alias Amanda dyan sa eskwela ng Jose Maria College sa Kingdom of Jesus Christ? Sige po. Ang pagkatao po niyang alias Amanda na yan, double blade. Ibig sabihin ng double blade, pumapatol sa babae, pumapatol sa lalaki. Ngayon, ang last niyang pinatulan dyan sa may JMC, isang basketball varsity player. Ngayon, ang ginawa niya, she sent her nude photo to that guy, plus doing something sa kanyang ari. Sinend ngayon ang video, sinend niya ng video dun sa lalaki. Ngayon ang ginawa, eto na, pinag-fiestahan ngayon doon. So anong what do you expect ang gagawin sa kanya? Siyempre, didisiplinahin. Bakit mo ginawa yan? Diba? Hindi tama yan. Blah, 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 blah. Fellowship. After nun, wala. Siba. Alis. Kasi, hindi siguro niya na atim ang kanyang ginawa. Kasi pinagpiestahan mo siya dito Yung skandalong ginawa mo, di ba? Alias Amanda. Yan, sinasabi ko sa iyo. Ayaw ko na sanang sabihin, pero ikaw And then, mismong ang lalaki ang nag-report, mismong ang lalaki ang nag-report. Kaya nalaman. Kasi alam niya, yung babae, naglilingkod sa ama. And then, ganun yung ginagawa. So, yung lalaki, yung parang nakonsensya ngayon. Kasi yung lalaki, hindi member yun Ano yun estudyante. So, siya yung parang nakonsensya. Ngayon, yung report. Ganito yung ginagawa nitong Amanda na to. So, ma'am, tanong ko lang yung sinabi mo, ma'am. Actually, narinig ko na rin yan, ma'am. Ayaw ko na lang kwentuhin saan ang gagaling. Total, nasabi mo naman, meron ba kayong hawak na ebidensya na yung sinabi mo, nag-video, mga ganyan? Meron ba kayong... Meron? Nasa atin po yan. Pero hindi na dapat natin ipakala. Huwag natin i-play kasi may scandal tayo dito Alam mo, sir, that out of respect na si babae. Out of respect kasi babae. Kami lahat ng full-time worker, pag pumasok ka, may pinipirma kayo about commitment. Lahat po ng record dito, hawak ko, lahat po, mula pa simula
kung anong pinagagawa mo, mabuti mo yung naka-record yan lahat. May file to uwan po kami dyan. File. Individually po. Parang pinakita tayo sa inyo, yung nag-tour kayo doon. Bawat isa sa amin meron po yun. So doon po nakapalo po yung record na yun. So hindi po nagsisungaling. Ma'am Tring, bibigyan kita ng pagkakataon. Mamaya na po ako magtatanong sa inyo. Ano po ang inyong masasabi sa mga paninira ni Arlene Stone sa Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Kibuloy? Bumalik yan siya ng 2005. Kasi nagkapag-asawa yan siya ng Amerikano. Kasi yung Amerikano na napangasawa niya galing din sa mga penpal na yung makipag-contact ka dyan sa internet, hanap-hanap ka kung anong gusto mong pangasawa. So, yan yung pinasukan niya. So, ngayon, nagkaroon siya ng pagkakataon na, kasi, pero bago siya nagkapag-asawa ng Amerikano, marami muna siyang nadaanan, mga Singaporean, marami, hindi ko mabibilang. Bago siya nakakita sa penpal niya na Amerikano. Tapos yung Amerikano pa nakasama niya para gamitin niya, makapunta siya ng Amerika, hindi pa siya yung nakipag-communicate. Ibang tao ang nagkipag-communicate niyan para itagpo silang dalawa. So, hindi talaga yung silang dalawa ang nag-communicate para magkaroon sila ng mutual understanding hanggang nagka-asawa siya. So, itong Arlene Stone na to, ang tawag ko dito is manggagamit. So, una niyang ginamit, dami-daming lalaking ginamit niyan para lang mabuhay sa labas. So, para lang mayroong pangtustos sa buhay niya, para lang magkaroon siya ng chichi-burichi sa katawan niya, mga alahas, mga kung ano-ano pa dyan. So, galing yan dyan sa kanyang mga sponsor na mga ganyan-ganyan na mga lalaki sa buhay niya. Bigyan ko ng emphasis, no, ang attitude ni Arlene. Totoo yun, 90s pa, iba-iba na ang lalaki niyan sa ministry. Marami may tinatawag tayo sa Bisaya na mamaligyaay. Ewan ko ano ba sa Tagalog yan. Yung laging nagsiseduce ng lalaki. Okay? Laging gustong mamingwit ng lalaki. So, establish natin yung personalidad ni Arlene. Suportahan ko yung sinabi ni Tring kasi yan si Arlene. Number one yan, manggagamit, no? Manggagamit talaga yan siya. At saka gagawin niya lahat para meron siyang makukuha in return, no? Ganun din, pag nung lumabas kami, marami yung lalaki, yung buhay niya sa loob dahil hindi pwedeng mag-fornicate siya o ano man gagawin niya sa loob. So, nung lumabas siya, ganun din ang ginagawa niya, naging JRO yan. Saan ba, ma'am, nag-GRO yan? Sa Manila ba? Sa Malati? Sa Quezon Avenue? Pasay, sabi niya sa Malate, but I went to one of her place. Kasi dinala niya ako doon, akala ko kung anong trabaho yung pala. Nasaksihan ko talaga yung ginagawa niya. Yes. Sa may Buena Vista, sa alam mo yung basta dyan sa Pasay, sa Pasay. Buendia, Pasay. Marami dyan, ma'am. Buendia, Pasay. Oo, dyan. Dami dyan. Kasi natulog ako doon, pinatulog niya ako doon sa sa room niya. May kasama pa siyang isang GRO din. So dinala talaga niya ako doon sa club niya. So, and then doon niya nahanap yung kanya. Establish natin kung sino si Arlene ha, yung kanyang attitude at sino talaga siya. Na wala siyang karapatan, wala siyang hindi siya karapat-dapat at yang lahat naman sinasabi niya, no, na diyan sa Senado ay puro kasinungalingan yan. Okay? So, si Arlene kasi, nung time doon niya na-meet yung kanyang, binanggit ni Sister Tring, yung Singaporean niya na kabit siya. Okay? So, pasintabi na po, hindi man namin talaga 2021, gusto ko na magsalita, but gaya ng sinabi ni Sister Tring na yung alam mo yung kinikip namin na hindi sana yung magsalita ng ganito. Yes. Pero parang dumating na doon sa sukdulan na kailangan na ring marinig yung side namin. So kailangan namin establish kung sino kung itong mga witnesses ni Hontiveros, ni Senator Hontiveros ay mga
credible ba na witnesses. So, Tama. unfortunately, of course, si Arlene, so ibalik ko doon sa naging kabit siya ng isang Singaporean, no? That was, I would say 2001, 2002. So, and then, hindi lang siya kontento. As a Singaporean, meron pa yung ibang mga sideline. So, meron pa din kaming ibang kasamahan na dalawa na witness din doon na pwede mo ring interviewin later kasi sila yung kasama niya doon sa condo kung saan siya ibinahay ng Singaporean niya, nakabit siya, na may asawa doon sa Singapore. At sa Pilipinas ay, of course, no, ginawa siyang ibinahay siya. So meron pa kaming dalawang kasama na minsan din, no, tumira doon sa bahay niya. So alam nila yung lahat ng nangyayari na kung ano talaga to si Arlene. So yan ang kanyang buhay. Gusto niya yan. Lumabas siya sa kingdom dahil gusto niya na hindi susunod sa standard at mamuhay ng gusto niya. Maraming lalaki,